Mga minamahal at pinakamamahal na kapatid, maligayang pagdating sa isang sandali ng pagbubunyag at pagpapala. Ngayon, narito tayo upang tanggapin ang isang mensahe na direktang ipinadala mula sa mga kalangitan, isang pahayag mula sa dakilang Arkanghel San Miguel mismo. Hindi ito basta-basta mensahe, ito ay isang gabay, isang babala, at higit sa lahat, isang pangako ng kasaganaan, kasaganahan, at walang hanggang pagpapala para sa linggong ito at sa mga darating pa. Alam niyo ba na ang pananampalataya at relihiyon ay may malaking papel sa buhay ng mga tao sa buong mundo? Ipinapakita ng mga pag-aaral na humigit kumulang 85% ng populasyon ng mundo ang kinikilala ang kanilang sarili sa isang relihiyon. Sa mga ito, ang Kristyanismo ang pinakakaraniwan na may humigit kumulang 2.2 bilyong tagasunod na kumakatawan sa 32% ng populasyon ng mundo. Sumusunod ang Islam na may 6 bilyong tagasunod, 23%, Hinduismo na may 1 bilyon, 15%, at Budismo na may 500 milyon, 7%. Ang mga bilang na ito ay nagpapakita ng isang malalim na pangangailangan ng tao para sa koneksyon sa banal, para sa gabay, at para sa pag-asa. At sa gitna ng paghahanap na ito, ang mga anghel ay nagsisilbing mga tulay sa pagitan ng langit at lupa. Marahil ay nararamdaman mo ang bigat ng mga hamon, ang pagdududa o ang pagnanais na makita ang iyong buhay na umunlad. Naitanong mo na ba sa iyong sarili, paano ko ba talaga makukuha ang mga pagpapalang ito? O kaya, ano ang kailangan kong gawin upang masiguro ang aking pamilya at ang aking kinabukasan? Kung oo, nasa tamang lugar ka. Ang mensaheng ito ay hindi lamang para sa iyong tainga. Ito ay para sa iyong puso, para sa iyong kaluluwa. Sa linggong ito, ipinapahayag ni San Miguel Arcangel ang mga kaganapan na magbibigay daan sa iyong pagbabago. Ngunit upang lubos na matanggap ang mga pagpapalang ito, kailangan mong maging handa. Ang pagiging handa ay hindi lamang pisikal. Ito ay espiritual, emosyonal at mental. Handa ka na bang tanggapin ang mga pahayag na ito at gamitin ang mga ito upang baguhin ang iyong buhay? Kaya huminga ng malalim, buksan ang iyong puso at maghanda para sa isang paglalakbay na magpapaliwanag sa iyong landas at magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Ito ang simula ng iyong pagbabago na ginagabayan ng mismong Arkanghel San Miguel. Manatili hanggang sa huli dahil ang bawat salita ay mahalaga. At pagkatapos, ibahagi sa amin, pinagpala ako ni San Miguel Arcangel. Ang iyong komento ay hindi lamang nagpapatibay sa iyong pananampalataya, kundi tumutulong din sa pagpapalaganap ng mensaheng ito ng pag-asa at pagpapala sa mas maraming tao. Mga minamahal, pagkatapos ng ating makapangyarihang panimula, dumako tayo ngayon sa isang kabanata na magbubukas ng inyong mga mata at puso sa mga banayad, ngunit makapangyarihang palatandaan na ang dakilang Arkanghel San Miguel ay aktibong kumikilos sa inyong buhay. Madalas, sa gitna ng ating pang-araw-araw na pagmamadali, hindi natin napapansin ang mga himala na nasa ating paligid. Ngunit ipinapahayag ni San Miguel na ang kanyang presensya ay hindi lamang isang pakiramdam. Ito ay isang katotohanan na may mga nakikitang epekto. Paano mo malalaman na ang iyong mga panalangin ay naririnig at na ang tulong ng langit ay papalapit na? Narito ang ilang malinaw na palatandaan na ipinapadala sa atin ni San Miguel Arcangel, biglaang pakiramdam ng kapayapaan at kaligtasan. Sa gitna ng kaguluhan, pagdududa o takot, bigla ka bang nakaramdam ng isang malalim na kapayapaan na tila isang mainit na kumot ang bumalot sa iyo? Ito ay madalas na isang direktang pagpapakita ng presensya ni San Miguel. Siya ang tagapagtanggol at ang kanyang pagdating ay nagdadala ng katiyakan at katahimikan sa iyong kaluluwa. Kung bigla kang huminga ng maluwag kahit na ang problema ay naroon pa rin, ito ay isang malakas na senyales.
Hindi maipaliwanag na lakas at katatagan. Naranasan mo na bang makaharap ang isang hamon na sa tingin mo ay hindi mo kayang lampasan, ngunit sa isang iglap, nakaramdam ka ng isang panloob na lakas na hindi mo alam na mayroon ka? Ito ay ang pagpapalakas ni San Miguel. Siya ang mandirigma ng Diyos at ang kanyang enerhiya ay nagbibigay kapangyarihan sa iyo upang labanan ang mga labanan, maging ang mga hindi nakikita. Ito ay hindi lamang pisikal na lakas, kundi isang tibay ng loob na nagtutulak sa iyo na magpatuloy. Mga panaginip o pangitain na may malalim na kahulugan. Madalas, nakikipag-usap sa atin ang mga anghel sa pamamagitan ng ating subconscious. Kung nakakaranas ka ng mga panaginip na malinaw, makulay, at nagiiwan sa iyo ng pakiramdam ng paggabay o paglilinaw, lalo na kung may kasamang mga simbolo ng proteksyon, sandata o liwanag, maaaring ito ay mensahe mula kay San Miguel. Huwag baliwalain ang mga ito. Subukang intindihin ang kanilang kahulugan, mga hindi inaasahang solusyon sa mga problema. Naghahanap ka ba ng solusyon sa isang mahirap na sitwasyon at bigla na lang isang ideya ang pumasok sa iyong isip o isang tao ang lumitaw na may tamang sagot? Ito ay ang pagiging praktikal na tulong ni San Miguel. Siya ay nagbubukas ng mga daan at nag-aalis ng mga balakid. Ang mga solusyong ito ay madalas na lumalabas mula sa wala, na nagpapakita ng isang banal na interbensyon. Pakiramdam ng pagbabantay o pagmamasid. Minsan, mararamdaman mo na may nagbabantay sa iyo, isang pakiramdam ng presensya na hindi nakakatakot kundi nakakapagbigay katiyakan. Ito ay ang kanyang pagbabantay. Si San Miguel ay isang tagapagbantay at ang kanyang presensya ay nagpapaalala sa iyo na hindi ka nag-iisa at na ikaw ay protektado mula sa mga masasamang impluensya. Pag-alis ng negatibong enerhiya. Kung napansin mo ang biglaang pagkawala ng mga tensyon, pag-aaway o isang mabigat na pakiramdam sa iyong tahanan o sa iyong paligid, maaring ito ay gawa ni San Miguel. Siya ang naglilinis ng mga negatibong enerhiya at nagpapanumbalik ng kapayapaan at harmonia. Ang mga palatandaang ito ay hindi lamang mga kaganapan. Sila ay mga paalala na ikaw ay minamahal, pinoprotektahan at ginagabayan. Ang pagkilala sa mga ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbubukas ng mas maraming pintuan para sa mga pagpapala. Kaya maging mapagmasid sa linggong ito. Ang mga anghel ay nasa paligid natin at si San Miguel ay laging handang kumilos para sa atin. Ngayon na naintindihan mo na ang mga palatandaan ng kanyang presensya, handa ka na bang harapin ang mga pahayag ni San Miguel tungkol sa linggong ito? Mga minamahal na kapatid, ngayong naintindihan na natin ang mga palatandaan ng presensya ni San Miguel at kung paano harapin ang mga hamon ng linggo, dumako tayo ngayon sa pinakahihintay na bahagi, ang mga susi sa kasaganaan at kasaganahan na ipinapahayag ni San Miguel Arcangelo. Marami sa atin ang naghahangad ng pag-unlad sa buhay, hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati na rin sa espiritual at emosyonal. Ang mabuting balita ay ang langit ay laging handang magbuhos ng pagpapala at si San Miguel ang ating makapangyarihang tagapamagitan. Ang kasaganaan ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay ang daloy ng lahat ng mabubuting bagay sa iyong buhay, kalusugan, pag-ibig, kapayapaan at mga pagkakataon. At ang kasaganahan ay ang labis na daloy ng mga pagpapalang ito. Ngunit paano natin buksan ang mga pintuan na ito? Narito ang mga mahahalagang susi na ibinabahagi ni San Miguel Arcangelo upang maakit ang kasaganaan at kasaganahan sa inyong buhay. Ang susi ng taimtim na pananampalataya at pasasalamat. Ang pundasyon ng lahat ng pagpapala ay ang matibay na pananampalataya sa Diyos at sa kanyang mga anghel. Ngunit hindi sapat ang maniwala lamang. Kailangan din nating magpasalamat.
Paliwanag ni San Miguel, ang puso na puno ng pasasalamat ay isang magnet para sa mga pagpapala. Magpasalamat ka sa bawat maliit na biyaya at ang langit ay magbubuhos ng mas marami pa. Araw-araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng mayroon ka, gaano man ito kaliit. Ang pasasalamat ay nagbabago ng iyong enerhiya at nagbubukas ng daan para sa mas marami pang pagdating. Ang susi ng malinaw na intensyon at paglalarawan, hindi sapat ang humiling lamang. Kailangan mong malinaw na malaman kung ano ang iyong hinahangad at ilarawan ito sa iyong isipan. Paliwanag ni San Miguel, ang iyong mga hangarin ay tulad ng mga binhi. Ang malinaw na paglalarawan ay ang lupa na nagpapalago sa kanila. Isipin mo ang iyong kasaganaan na tila ito ay narito na. Isulat ang iyong mga layunin, maging tiyak. Ilarawan ang iyong ideal na buhay na may kasaganaan. Ang paglalarawan ay nagbibigay buhay sa iyong mga pangarap at nagiging gabay para sa universo. Ang susi ng generosity at pagbibigay, ang pagbibigay ay isang makapangyarihang prinsipyo ng kasaganaan. Kapag nagbibigay ka, nagbubukas ka ng espasyo upang makatanggap. Paliwanag ni San Miguel, ang kamay na nagbibigay ay ang kamay na tumatanggap. Ang iyong pagkabukas palad ay nagbubukas ng mga gripo ng kasaganaan. Magbahagi ng iyong oras, talento, o kahit maliit na bahagi ng iyong yaman sa mga nangangailangan. Hindi kailangan na malaki ang iyong ibibigay. Ang intensyon at ang puso sa likod ng pagbibigay ang mahalaga. Tandaan ang Salmo 112:9, siya'y nagbigay ng sagana sa mga dukha, ang kaniyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Yaang susi ng pagtanggal ng mga balakid, panloob at panlabas. Madalas, tayo mismo ang naglalagay ng mga balakid sa ating sariling kasaganaan sa pamamagitan ng mga limitadong paniniwala, takot o mga hindi nalutas na isyu. Paliwanag ni San Miguel, ang mga kadena ng pagdududa at takot ay mas mabigat kaysa sa anumang material na balakid. Hayaan mong alisin ko ang mga ito sa iyo. Suriin ang iyong mga paniniwala tungkol sa pera at kasaganaan. Mayroon ka bang mga negatibong paniniwala na nagpipigil sa iyo? Humingi ng tulong kay San Miguel upang alisin ang mga ito. Maging handa ring gumawa ng praktikal na hakbang upang ayusin ang mga utang o iba pang pinansyal na problema. Ang susi ng pagkilos na may inspirasyon, ang pananampalataya ay kailangan ng gawa. Hindi sapat ang manalangin lamang, kailangan mong kumilos sa mga pagkakataong ibinibigay sa iyo. Paliwanag ni San Miguel, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ang iyong pagkilos na ginagabayan ng aking liwanag ay magbubukas ng mga pintuan. Maging mapagmasid sa mga pagkakataon na lumilitaw. Kung may ideya kang pumasok sa iyong isip o isang tao ang nag-alok ng tulong, kumilos. Ang mga ito ay maaring mga sagot sa iyong mga panalangin. Ang paggamit ng mga susi na ito ay hindi lamang magdadala ng kasaganaan sa iyong buhay, kundi magpapalakas din ng iyong koneksyon sa banal. Ang bawat hakbang na gagawin mo patungo sa kasaganaan na ginagabayan ng mga prinsipyo ni San Miguel ay magdadala sa iyo ng mas malapit sa isang buhay na puno ng pagpapala. Ngayon na alam mo na ang mga susi sa kasaganaan, handa ka na bang palakasin ang iyong pananampalataya at pagyamanin ang iyong pamilya sa gabay ni San Miguel? Mga minamahal na kapatid, matapos nating talakayin ang mga susi sa kasaganaan, dumako naman tayo ngayon sa isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating buhay, ang pagpapalakas ng ating pananampalataya at ang pagpapanatili ng kapakanan ng ating pamilya sa ilalim ng gabay at proteksyon ni San Miguel Arcangel. Ang pananampalataya ang ating pundasyon at ang pamilya ang ating kanlungan. Kapag ang dalawang ito ay matibay, ang lahat ng pagpapala ay dumadaloy ng mas malaya. Ang isang matatag na pananampalataya ay hindi lamang nagbibigay ng pag-asa
sa gitna ng pagsubok, kundi nagiging ilaw din na gumagabay sa ating mga desisyon. At ang isang pamilyang may kapayapaan at pagkakaisa ay isang tunay na kayamanan. Isang lugar kung saan tayo ay maaaring magpahinga, lumago at magbahagi ng pag-ibig. Ngunit paano natin mapapalakas ang mga ito sa gitna ng mga hamon ng modernong buhay? Narito ang mga mahahalagang hakbang na ipinapahayag ni San Miguel Arcangel upang palakasin ang inyong pananampalataya at pagyamanin ang kapakanan ng inyong pamilya. Ang pagsasanay ng araw-araw na panalangin at pagmumuni-muni. Ang regular na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay nagpapalakas ng inyong pananampalataya. Hindi kailangan na mahaba o komplikado ang panalangin. Ang mahalaga ay ang sinseridad ng inyong puso. Mapaliwanag ni San Miguel, ang panalangin ay ang iyong direktang linya sa langit. Ang pagmumuni-muni ay ang pagtanggap ng mga sagot. Huwag mong pabayaan ang mga sandaling ito sapagkat dito lumalago ang iyong pananampalataya. Maglaan ng ilang minuto bawat araw upang manalangin, magpasalamat at humingi ng gabay. Maaari itong sa umaga bago magsimula ang araw o sa gabi bago matulog. Ang pagmumuni-muni sa salita ng Diyos ay nagbibigay ng karunungan at kapayapaan. Pagkakaroon ng pananampalataya sa tahanan. Ang tahanan ay dapat maging isang santuwaryo ng pananampalataya. Ang pagbabahagi ng espiritual na gawain sa pamilya ay nagpapalakas ng kanilang mga ugnayan. Paliwanag ni San Miguel, ang pamilya na nagdarasal ng magkasama ay nananatiling magkasama. Ang iyong tahanan ay ang iyong kuta. Punuin mo ito ng liwanag at pag-ibig. Magdaos ng family prayer time kahit minsan sa isang linggo. Basahin ang Biblia ng magkasama o magbahagi ng mga kwento ng pananampalataya. Ang pagtuturo sa mga bata tungkol sa Diyos at sa mga anghel ay nagbibigay sa kanila ng matibay na pundasyon. Pagpapatawad at pagkakasundo. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay natural sa anumang pamilya, ngunit ang pagpapatawad at ang mabilis na pagkakasundo ay mahalaga para sa kapayapaan. Paliwanag ni San Miguel, ang kapatawaran ay nagpapalaya sa puso at nagpapanumbalik ng mga nasirang ugnayan. Huwag kang magkimkim ng sama ng loob sapagkat ito ay nagpipigil sa daloy ng pagpapala. Maging handang humingi ng tawad at magpatawad. Ang pag-uusap ng bukas at tapat ay susi sa paglutas ng mga problema. Tandaan, ang pag-ibig ay sumasaklaw sa maraming kasalanan. Pagbibigay ng suporta at pagmamahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ang bawat miyembro ng pamilya ay may sariling mga pangangailangan, pangarap at hamon. Ang pagbibigay ng suporta at pagmamahal ay nagpapalakas ng kanilang loob. Napaliwanag ni San Miguel, ang pag-ibig sa loob ng pamilya ay isang ilaw na nagpapaliwanag sa lahat ng dilim. Suportahan ang isa't isa at kayo ay magiging matibay. Makinig sa isa't isa, magbigay ng encouragement at iparamdam sa bawat isa na sila ay pinahahalagahan. Ang simpleng mahal kita o isang yakap ay may malaking epekto. Paglikha ng positibong kapaligiran sa tahanan, ang enerhiya sa loob ng inyong tahanan ay nakakaapekto sa lahat ng nakatira dito. Paliwanag ni San Miguel, ang iyong tahanan ay isang salamin ng iyong kaluluwa. Linisin mo ito ng negatibong enerhiya at punuin mo ito ng kapayapaan at kagalakan. Panatilihing malinis at maayos ang inyong tahanan. Maglagay ng mga bagay na nagbibigay ng positibong enerhiya tulad ng mga halaman, liwanag o mga simbolo ng pananampalataya. Iwasan ang pag-aaway at pagiging negatibo. Ang pagpapalakas ng inyong pananampalataya at pagyamanin ng inyong pamilya ay hindi lamang magdadala ng kapayapaan sa inyong tahanan, kundi magiging pundasyon din ito para sa lahat ng iba pang pagpapala na inyong matatanggap. Sa bawat hakbang na gagawin ninyo upang palakasin ang inyong spiritual na buhay at ang inyong pamilya, lalo ninyong mararamdaman ang proteksyon at gabay ni San Miguel Arcangel.
Ngayon na naintindihan mo na ang kahalagahan ng pananampalataya at pamilya, handa ka na bang tuklasin kung paano kumikilos ang banal na interbensyon at mga pagkakataon sa iyong buhay? Mga minamahal na kapatid, ngayong napag-usapan na natin ang pagpapalakas ng pananampalataya at ang kapakanan ng pamilya, dumako naman tayo ngayon sa isang kapanapanabik na bahagi kung paano kumikilos ang banal na interbensyon at kung paano natin matutukoy at masusulit ang mga oportunidad na ibinibigay sa atin ng langit sa pamamagitan ng gabay ni San Miguel Arcangel. Madalas, ang mga pagpapala ay dumarating sa mga paraan na hindi natin inaasahan at ang pagiging mapagmasid ang susi upang hindi natin palampasin ang mga ito. Ang banal na interbensyon ay ang direktang pagkilos ng Diyos at ng kanyang mga anghel sa ating buhay na nagdadala ng mga solusyon, paglilinaw at mga pagbabago na lampas sa ating kakayahan. Ang mga oportunidad naman ay ang mga pintuan na binubuksan upang tayo ay umunlad at magtagumpay. Ngunit paano natin makikita ang mga ito sa gitna ng ating pang-araw-araw na buhay? Narito ang mga mahahalagang punto na ipinapahayag ni San Miguel Arcangel upang makilala at masulit ang banal na interbensyon at mga oportunidad. Ang pagkilala sa mga hindi inaasahang solusyon. Minsan, ang pinakamahirap na problema ay biglang nagkakaroon ng solusyon na hindi mo inakala. Maaaring ito ay isang ideya na biglang pumasok sa iyong isip, isang tawag mula sa isang hindi inaasahang tao o isang pangyayari na tila nagkataon lamang. Paliwanag ni San Miguel, ang aking interbensyon ay madalas na dumarating sa mga paraan na hindi mo inaasahan. Ang mga nagkataon ay hindi aksidente kundi mga sulyap sa aking kamay na gumagabay. Maging bukas sa mga bagong ideya at huwag baliwalain ang mga maliliit na pangyayari. Ang mga ito ay maaaring ang mga sagot sa iyong mga panalangin, ang pag-unawa sa mga tamang tao sa tamang oras. Naranasan mo na bang may makilala kang tao sa tamang sandali na nagbigay sa iyo ng tulong, payo o koneksyon na kailangan mo? Ito ay madalas na isang interbensyon ng anghel. Paliwanag ni San Miguel, ang mga tao na ipinapadala ko sa iyong landas ay mga instrumento ng pagpapala. Kilalanin mo sila at tanggapin ang kanilang tulong ng may bukas na puso. Maglaan ng oras upang makipag-ugnayan sa mga tao, maging bukas sa mga bagong koneksyon at huwag matakot humingi ng tulong. Ang pagkuha ng lakas mula sa mga karanasan. Kahit ang mga mahihirap na karanasan ay maaaring maging pagkakataon para sa paglago at pagtuklas ng mga bagong oportunidad. Paliwanag ni San Miguel, ang bawat pagsubok ay nagdadala ng isang aral at ang bawat aral ay nagbubukas ng isang bagong pintuan. Tingnan mo ang iyong mga hamon bilang mga pagkakataon. Sa halip na magreklamo, tanungin ang iyong sarili, ano ang matututunan ko mula dito? Ang pagiging positibo sa gitna ng pagsubok ay nagbubukas ng mga bagong pananaw. Ang pagiging handa para sa mga biglaang pagbabago. Ang mga oportunidad ay madalas na dumarating sa anyo ng mga pagbabago sa ating buhay na maaaring maging hindi komportable sa simula. Paliwanag ni San Miguel, huwag kang matakot sa pagbabago sapagkat ito ay ang hangin na nagdadala sa iyo patungo sa mas malaking pagpapala. Yakapin mo ang bagong simula, maging adaptable at flexible. Ang paglaban sa pagbabago ay nagpipigil sa daloy ng kasaganaan. Magtiwala na ang bawat pagbabago ay para sa iyong ikabubuti. Ang pagkilos ng may inspirasyon at pananampalataya. Kapag nakita mo ang isang oportunidad, kailangan mong kumilos. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Paliwanag ni San Miguel, ang aking gabay ay nagbibigay ng inspirasyon. Ang iyong pagkilos ay nagbibigay buhay sa mga pangarap. Kumilos ka ng may tapang at makikita mo ang mga himala. Huwag magpatumpik-tumpik,
Kung mayroon kang pakiramdam na kailangan mong gumawa ng isang bagay, gawin mo ito. Ang pagkaantala ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng mga oportunidad. Ang banal na interbensyon at mga oportunidad ay laging nasa paligid natin, naghihintay na makilala at masulit. Sa gabay ni San Miguel Arcangel, magiging mas sensitibo ka sa mga ito at ang iyong buhay ay mapupuno ng mga hindi inaasahang pagpapala at tagumpay. Ngayon na naintindihan mo na kung paano kumikilos ang banal na interbensyon at mga pagkakataon, handa ka na bang tuklasin ang iyong misyon para sa linggong ito at sa mga darating pa? Mga minamahal na kapatid, napakayaman ng ating paglalakbay sa gabay ni San Miguel Arcangel. Mula sa pagkilala sa kanyang presensya, pagharap sa mga hamon, pagtuklas sa mga susi ng kasaganaan at pagpapalakas ng pananampalataya at pamilya hanggang sa pag-unawa sa banal na interbensyon. Ngayon, dumako tayo sa huling kabanata bago ang ating makapangyarihang konklusyon. Ang iyong misyon para sa linggong ito at sa mga darating pa. Hindi sapat ang makinig lamang sa mga pahayag, kailangan nating kumilos, isabuhay ang mga natutunan at maging instrumento ng pagpapala. Ang bawat isa sa atin ay may natatanging papel sa plano ng Diyos. Ang iyong misyon ay hindi lamang tungkol sa iyong sariling pag-unlad, kundi pati na rin sa pagiging ilaw at pag-asa para sa iba. Ipinapahayag ni San Miguel na ang iyong pagkilos sa linggong ito ay magiging binhi para sa mas malalaking pagpapala sa hinaharap. Narito ang iyong misyon na ginagabayan ng karunungan ni San Miguel Arcangel. Isabuhay ang pananampalataya sa bawat sandali. Ang pananampalataya ay hindi lamang para sa mga panalangin o sa simbahan. Ito ay para sa bawat desisyon, bawat salita, at bawat pagkilos. Paliwanag ni San Miguel, ang iyong pananampalataya ay ang iyong pinakamakapangyarihang sandata. Isuot mo ito araw-araw at walang dilim ang makakatalo sa iyo. Sa bawat hamon, alalahanin ang mga aral na natutunan mo. Sa bawat pagkakataon, kumilos ng may pagtitiwala. Ang pagpapakita ng pananampalataya sa iyong pang-araw-araw na buhay ay nagpapalakas hindi lamang sa iyo, kundi pati na rin sa mga nakapaligid sa iyo. Maging ilaw ng pag-asa at positibidad sa isang mundo na madalas na puno ng negatibong balita at pagdududa. Ang iyong positibong pananaw at pag-asa ay maaaring maging inspirasyon. Paliwanag ni San Miguel, ang iyong liwanag ay nagpapaliwanag sa dilim ng iba. Huwag mong itago ang iyong pag-asa, ibahagi mo ito ng bukas. Ngayong linggo, maging mapagmasid sa mga pagkakataon upang magbigay ng ngiti, isang salita ng paghihikayat o isang gawa ng kabutihan. Ang iyong positibong enerhiya ay nakakahawa at maaring magpabago ng araw ng isang tao. Gamitin ang iyong mga talento para sa kaluwalhatian ng Diyos at kapakanan ng iba. Ang bawat isa sa atin ay binigyan ng mga natatanging talento at kakayahan. Ang iyong misyon ay gamitin ang mga ito, hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa ikabubuti ng mas nakararami. Paliwanag ni San Miguel, ang iyong mga talento ay mga regalo mula sa Diyos. Gamitin mo ang mga ito upang maglingkod at ang iyong mga pagpapala ay dadami. Kung ikaw ay mahusay sa pagtuturo, magbahagi ng kaalaman. Kung ikaw ay malikhain, lumikha ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon. Ang paglilingkod sa iba ay isang direktang paraan upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos at magbukas ng mga pintuan para sa mas malaking kasaganaan. Linangin ang pagmamahal sa kapwa at pagpapatawad. Ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihang puwersa sa universo. Ang pagpapatawad ay nagpapalaya sa iyo mula sa mga kadena ng sama ng loob. Paliwanag ni San Miguel, ang pag-ibig ay sumasaklaw sa lahat. Ang pagpapatawad ay ang susi sa kapayapaan sa iyong puso at sa iyong paligid. Ngayong linggo, maging mapagbigay sa pag-ibig at pagpapatawad.
Kung mayroon kang hindi pagkakaunawaan sa isang tao, humanap ng paraan upang ayusin ito. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, ito ay para sa iyo upang ikaw ay makalaya. Manatiling konektado kay San Miguel Arcangel. Ang iyong misyon ay hindi isang solong paglalakbay. Laging alalahanin na si San Miguel ay laging nasa iyong tabi, handang gumabay at magprotekta. Ipaliwanag ni San Miguel, ako ay laging narito, naghihintay sa iyong tawag. Panatilihin mo ang iyong koneksyon sa akin at walang labanan na hindi mo kayang ipanalo. Patuloy na manalangin kay San Miguel, humingi ng kanyang gabay at proteksyon. Isama siya sa iyong pang-araw-araw na buhay at mararamdaman mo ang kanyang presensya sa bawat hakbang. Ang iyong misyon sa linggong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtanggap ng mga pagpapala, kundi sa pagiging isang daluyan ng mga pagpapalang iyon. Kapag isinabuhay mo ang mga aral na ito, hindi lamang ang iyong buhay ang magbabago, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong iyong nahahawakan. Ito ang tunay na kahulugan ng kasaganaan at kasaganahan. Ngayon, handa ka na ba para sa isang konklusyon na magtatatak sa iyong puso at magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na harapin ang anumang hamon ng may pananampalataya? Mga minamahal at pinakamamahal na kapatid, narating na natin ang dulo ng ating makapangyarihang paglalakbay sa gabay ni San Miguel Arcangel. Mula sa pagbubunyag ng kanyang presensya, pagharap sa mga hamon ng linggo, pagtuklas sa mga susi ng kasaganaan, pagpapalakas ng ating pananampalataya at pamilya, pagkilala sa mga banal na interbensyon at oportunidad, hanggang sa pag-unawa sa ating misyon, ang bawat salita ay isang binhi na itinanim sa inyong puso. Ngayon, oras na para anihin ang mga bunga ng karunungang ito. Ang mensahe ni San Miguel Arcangel ay malinaw at nagbibigay kapangyarihan. Hindi ka nag-iisa. Ang langit ay laging nasa iyong tabi, handang gumabay, magprotekta at magbuhos ng pagpapala. Ang linggong ito ay hindi lamang basta isang yugto ng panahon. Ito ay isang pagkakataon para sa pagbabago, para sa paglago at para sa pagpapakita ng kapangyarihan ng pananampalataya. Tandaan ang mga mahahalagang aral na ito. Maging mapagmasid sa mga palatandaan, ang kapayapaan, lakas, mga panaginip at hindi inaasahang solusyon ay mga sulyap sa kanyang presensya. Harapin ang mga hamon ng may pananampalataya. Ang bawat balakid ay isang pagkakataon upang lumago. Ang pagdududa, mga balakid, negatibong impluensya at pagkapagod ay maaaring lampasan sa kanyang gabay. Gamitin ang mga susi ng kasaganaan, pananampalataya, pasasalamat, malinaw na intensyon, pagbibigay, pagtanggal ng balakid, at pagkilos ay magbubukas ng mga pintuan. Palakasin ang pananampalataya at pamilya. Ang panalangin, pagkakaisa sa tahanan, pagpapatawad, suporta, at positibong kapaligiran ay magpapatibay sa inyong pundasyon. Kilalanin ang banal na interbensyon at oportunidad, ang mga hindi inaasahang solusyon, tamang tao sa tamang oras, at biglaang pagbabago ay mga pagpapala na dapat mong yakapin. Isabuhay ang inyong misyon, maging ilaw ng pag-asa, gamitin ang inyong mga talento, linangin ang pag-ibig at pagpapatawad, at manatiling konektado kay San Miguel Arcangel. Ang mga paksang ito ay hindi lamang mga konsepto. Sila ay mga gabay na kailangan nating isabuhay. Kapag ginawa mo ito, hindi lamang ang iyong buhay ang magbabago, kundi pati na rin ang buhay ng mga taong iyong nahahawakan. Ang iyong paglalakbay patungo sa kasaganaan at kasaganahan ay nagsisimula sa bawat desisyon na ginagawa mo ng may pananampalataya. Ngayon, sa pagtatapos ng makapangyarihang mensaheng ito, nais kong mag-iwan ng isang huling hamon. Ang iyong pagkilos ay mahalaga. Upang palaganapin ang liwanag at pag-asa na ito sa mas maraming tao, hinihikayat ko kayong gawin ang sumusunod. Unang-una, iwanan ang sumusunod na komento sa ibaba. Pinagpala ako ni San Miguel Arcangel.
Ang simpleng pahayag na ito ay nagpapatibay sa iyong pananampalataya at nagiging isang makapangyarihang patotoo para sa iba. Pangalawa, i-like ang video na ito. Ang bawat like ay nagpapataas ng visibility ng mensahe na nagpapahintulot sa YouTube na ibahagi ito sa mas maraming kaluluwa na nangangailangan ng gabay. Pangatlo, mag-subscribe sa aming channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe at i-click ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi mo palalampasin ang mga susunod na mensahe ng pagpapala at karunungan. Pang-apat, ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya, mga kaibigan, at sino mang sa tingin mo ay nangangailangan ng mensaheng ito. Ang pagbabahagi ay pagmamahal, at sa paggawa nito, ikaw ay nagiging instrumento ng Diyos sa pagpapalaganap ng kanyang pagpapala. Tandaan, ang iyong pananampalataya ay ang iyong pinakamalaking kayamanan. Gamitin mo ito ng may karunungan at ang lahat ng pagpapala ay darating sa iyo. Ang mga anghel ay nasa iyong tabi at si San Miguel Arcangelo ay laging handang ipagtanggol at gabayan ka. Naway ang kapayapaan, kasaganaan at pagpapala ng Diyos ay manatili sa inyo at sa inyong pamilya ngayon at magpakailanman. Maraming salamat sa inyong pananampalataya at pagtitiwala. Hanggang sa susunod na pagbubunyag.